Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Masang Pilipino. Title, Palasyo, sinabing mas naging maunlad sana ang bansa kung hindi naging vice presidente si VP Sara. Naniniwala ang Malacanang na maaring mas naging maayos ang kalagayan ng bansa kung nanatili na lamang si Vice President Sara Duterte bilang mayor ng Davao City sa halip na tumakbong Vice Presidente noong 2022. Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos maging emosyonal si Duterte sa isang conference sa Davao City at amining naisip niyang muling tumakbo bilang alkalde. Ayon kay Castro, mas mapapabilis sana ang pag-unlad ng bansa kung may katuwang ang Pangulo na aktibong tutulong sa pagpapatupad ng mga programa. So ang payag ni Claire ganito, mas umunlad sana o mas unlad pa maliban sa ginagawa ng Pangulo ngayon at kapag siya ay may katuwang para sa pag-unlad ng bansa, mas naging mainam sana pero sabi nga natin nasa huli ang pagsisisi. Ayos ka talaga, Auntie Claire. Oh, ganito ha. Kung hindi nagtandem ang BBM at VP Sara noong 2022, mananalo ba si BBM? Yan ang tanong, Auntie Claire. Ang mga dilawan mismo, I think yung party president ng Liberal Party, ang nagsabi na nakita nila dahil nagkoalisyon, dahil nag-alliance ang Marcos at Duterte, kaya nanalo si BBM. Pag hindi daw nagtandem ang dalawa, Marcos and Duterte, malamang nanalo si VP Leni noong 2022. And I agree. Walang kapanapanalo si Marcos Jr. noong 2022 kung wala ang suporta ni VP Sara. Agree. Kaya nga, yes, agree ako kay Claire Castro na mas mabuti na lang sana sa Davao lang si Mayor Inday Sara at hindi siya tumakbong Vice President. So, ang presidente natin ngayon, hindi si BBM. Ang presidente natin ngayon, si Madam Leni. So, wala sana itong korupsyon. Itong pinakamatalama na korupsyon sa buong bansa. Hindi sana ito mangyari pag si Madam Leni ang naging presidente. Opinion ko lang yan. Okay. Panahon ng Pinoy administration. Noong una, may mga kapalpakan din ang Pinoy administration. Kaya lang ang maganda sa Pinoy administration, sa aking obserbasyon, walang talamak na korupsyon nung panahon niya. Sa survey ng SWS, ikinompare nila ang perception ng taong bayan tungkol sa korupsyon. Panahon ni Erap Estrada, nasa 60 to 70% ang persepsyon ng taong bayan na talamak ang korupsyon. Kay Gloria Macapagal Arroyo, mas mataas ng kaunti. Nasa 70 to 75% ang korupsyon panahon ni Gloria. Panahon ni Pinoy, mababa lang. Nasa 45% ang korupsyon. Ang persepsyon ng taong bayan nasa 45% ang perception corruption panahon ni Pinoy. Mas mababa panahon ni PRRD. Nasa 41%. Ang pinakamataas, ito ngayon, PBBM, 84% ang perception ng corruption sa Greater Metro Manila pala itong pinagsasabi natin. Kung sa nationwide, mas malaki. Sa survey ng Pulse Asia, yung unang survey nila, 97%
naniniwala mga respondents, talamak ang korupsyon sa PBBM admin. Yung sumunod nilang survey, yung mas latest, 94%. Mataas pa rin. So tama, Chanticleer. Sayang. Hindi sana nagpresidente itong Marcos Jr. ngayon kung hindi sinamahan ni then Mayor Inday Sara. So, tayo. Ang inaakala kasi nitong si Claire Castro, kahit hindi nagtandem, example, BBM, Vice President niya is somebody else. Ang perception ni paniniwala ni Auntie Claire, mananalo si BBM, I disagree. Hindi siya makakakuha ng ganong malaking boto. Yung 31.6 million. Pag walang mga suporta ng mga DDS. So, Auntie Claire, salamat sa iyong analysis. Oh, Ricardo Roll, hindi mo ba alam sinasabi mo? Fidel Pangayaw, tama ka dyan, madam. Naniniwala ko dyan. Dami kong tawa sa iyo. Galing mo mag-joke. Kung wala si Inday, walang Marcos at wala ka dyan. Correct. Oh, itong Auntie Claire natin, nung vlogger pa siya, grabing pagka-antay Marcos niya. Kaya pinapanood ko siya noon dahil binabatikos niya ang Marcos Jr. administration. Nang inoperan siya ng posisyon, nako, nagbago. Siya na ang number 1 defender ng Marcos Jr. Ano ba yan? Oh. Raymond Baranda, lahat na lang isisisi sa kalaban. Ha, ayos ka talaga, best comedian. Kaya pabayaan lang natin magsalita si Auntie Claire. Sana hindi siya tatanggalin na Palace Press Officer hanggang 2028 matapos para lalong babaon sa pagkalugmok sa rating itong administrasyon ito. Ang sinasabi niya kasi more on propaganda. Basta may opening at matwist niyang pangyari at masira niyang mga Duterte, ayos na siya, happy na siya. Ang problema, pinapaniwalaan ba siya ng taong bayan? O, tingnan natin dito sa reaction, 2,200 ang nag-react. 1,005 ang tumatawa, 300 ang galit. 332 lang ang nag-like. Hindi ka na pinapaniwalaan ng nakakarami sa taong bayan, Auntie Claire. Sana matauhan ka na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang nataga-ano gero. Nani ang iyang atupan. Karon man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga singa. Tungod ani hinabang nga singa nakaatop na gyud ko nga. Na kay mangisag budget pang atop. Karon nga lain ang sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban. Kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay.
Oo, so ang natabangan diri sa nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na. So dagan pa karon ang nanginahanglan. Daghan pag yun kay lisod kayong panahon na nagdawat ko lagi sa pagkaon yun. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.